Dahil marami na naman ako nakikitang comments na talagang namimiss na nila yung voiceover ko, heto na naman tayo sa isa na namang Day in My Life vlog. Meron talaga dapat akong 7 AM class, kaya naman nag-alarm ako ng 5 AM pero hindi ko talaga kinayang gumising kasi late na rin ako nakatulog niyan. Bumangon ako bandang 5:27 AM na and talagang, girl, antok na antok pa talaga ako niyan. Pero syempre, kailangan kong bilisan yung gaya kasi bago pumasok, bago mag-ayos, kailangan ko pa munang ayusin yung ire-report ko, i-memorize yun para ma-master ko siya talaga. So, dumiretso na ako dito sa CR. Then after ko maligo, nagpalit na lang muna ako ng pambahay. Naready ko na rin naman dyan yung mga gagamitin ko sanang damit, pampaso. Kasi nga, F to F yun, supposedly. So, nung okay na, nakapagsuklay na ako, dumiretso na ako dun sa kabilang kwarto kasi dito talaga yung study area ko. Sabado kasi, nitong araw na to, and alam nyo naman nung Friday, diba, talagang ang lakas ng ulan dito sa Manila, tapos nagbaha-baha pa. So, tiningnan ko muna yung labas. Iniisip ko kung possible ba na mag-suspend ulit or magtutuloy-tuloy ba yung biyahe. Anong biyahe? Klase pala. Pero ayun, ganito naman yung itsura and sabi ko, mukhang di naman magsususpend, di naman siguro magka-cancel ng class. So sabi ko, dire-diretso, tuloy sa plano, F to F pa rin yan, ganun. And bago ko nga ituloy yung pag-memorize ko nung script ko, para dun sa report, syempre, nag-ayos muna ako dito ng very, very light lang kasi nagvi-video tayo, diba? Di ko na pala napakita sa video, pero ginamit ko na rin dyan agad yung toner from Uglobade. Part pa rin to nung Rejuve set nila, and then after that, naglagay na ako nung sunscreen nila. Yan pa rin naman yung skincare na ginagamit ko hanggang ngayon kasi nahiyang na ako. Sabi ko, okay na, yan na muna yung ilagay ko kasi mamaya mag-aayos din naman ako kasi nga, kailangan ko pumasok. Dito nga, nag-start na akong i-memorize yung mga script ko. Though, naayos ko naman na siya bago ako matulog kasi nga mga bandang 2:00 ko na rin siguro to sinukuan. May ilang part na lang akong kailangang ayusin kasi gusto ko talaga kapag re-report ako, ayun talagang gamay ko yung topic para mas maaayos ko siyang ma-share sa iba, sa mga kaklase ko, ganun. Tapos, medyo sure nga rin ako dyan na F to F talaga kasi wala namang announcement, anong oras na yan. Hindi nga ako nakakapagtingin sa phone ko, diba? Kasi tuloy-tuloy yung pag-memorize ko. Anong oras ko nang nakita na nag-message pala yung prof namin, siguro mga 6:08 yung message na, tas mga bandang 6:30 ko na to nakita. Na ayun, kung pwede daw na mag-online na lang kami. So, kaysa matulog ako, sabi niya 8 AM kami mag-i-start. Baka lalo lang sumakit yung ulo ko. So, ginawa ko, finalize ko na lang yung aming Canva. Kasi, though tapos naman na to, meron pa ring mga part na kailangan pang i-polish, ganun. Tapos, guys, kasi ngayong semester na to, talagang nakaset na sa akin na kapag ka Saturday, ACADS day ko talaga yan. Kasi ito lang yung nag-iisang araw sa buong linggo na meron akong F to F class. Kasi nga, parang 4 na lang yung subject ko ngayon and yung ibang mga subject naman doon is mostly online lang. Kaya nga lately, talagang napapasisip ako kung ano yung pwede kong gawin from Monday to Friday. So, siguro, or baka makapagtinda-tinda na ulit ako sa mga susunod na araw. Ewan ko pa, titinan ko pa yung schedule. So, aside sa pina-finalize ko rito yung PowerPoint namin, yung Canva namin, inaayos ko na rin yung script ko para talagang pulidong-pulido and kapag nireport ko siya, mas okay. Nung nag-8 AM na, naghihintay na lang ako rito na may mag-invite sa akin or sabihin na nag-start na yung class. Kaya ang ginawa ko, naglista na lang muna ako ng mga possible na pwede kong gawin ngayong buong maghapon. Tapos maya-maya nga, ayan, meron na rin sa akin nag-invite. Kaya nag-start na rin yung class niyan. Hindi pala dito, guys, yung time na magre-report ako kasi isang subject pa to. Ang reporting ko talaga ay yung from 9 to 12. Pero sabi ng prof, ayaw niya raw ng reporting na online. Kaya mamumove na lang yun next week. So, iniisip ko rito, grabe, sayang yung mga pinagagagawa ko. Pero at least, tapos ko na, wala na akong isipin sa mga susunod na araw, diba? Okay na rin yun. So, ayun guys, it's currently 9:31. Tapos diba, ang aga ko nga gumising. Kasi yung class ko talaga dapat na magre-report ako is 9 to 12. Pero may class pa ako na isa. Pero same prof yun. Isa from 7 to 9 naman. Tapos yun yung nag-meet kami ngayon and hanggang ngayon ongoing pa rin yung class namin sa kanya. Tapos ngayon lang sinabi na next week na pala daw kami magre-report. So, okay lang din. At least natapos ko ngayon yung gawa. Pero syempre, pero nagigets ko naman kasi mas gusto daw ng prof na face-to-face yung reporting para syempre mas makikita niya. Pero at least tapos na ako, diba? So, okay na din. Tapos, mga batang 10 AM siguro natapos yung class namin. And sinabi rin kasi nung prof na kailangan daw pala namin magpasa rin ng written report. So, kaysa matulog na ako agad kasi meron pa akong class ng 3:00, sabi ko, baka lalo nga ulit akong mahirapan. So, tinuloy-tuloy ko na rito yung gawa para at least makatapos ako ng isang gawa. Or kumbaga, wala na akong iisipin tungkol sa subject na to sa mga susunod kong meeting. Ganon. So, ayan, talagang tinapos ko na rito lahat and sinend ko na lang yan sa mga groupmates ko para dito na lang rin sila magagawa. Tapos, next week or kapag ka natapos nila to, ako na lang rin yung magpa-finalize. Ganon. So, ayun. Tapos na yung class ko and tapos na rin yung kailangan kong gawin. Ang plan ko sana talaga kakain muna ako. Hayaan nyo na lang muna yung nakikita nyo dumi sa likod ko. Hindi ko pa nalilinisan tong kwarto na to. Ang plano ko sana talaga muna kakain muna ako kasi parang noong oras na kasi 10:16 na rin. And ang aga-aga ko nagising 5:30. Pero parang inaantok ako kasi nakatulog ako kanina mag-aalas 2 na rin. Tapos nagising ako 5:30. So ilang oras lang yung tulog ko. Kaya ngayon, i-dip lang muna ako and then tatapusin ko na lang lahat ng mga kailangan kong gawin mamaya pagkagising ko. So, ayun.
Tulog muna. Etong clip na to ay nung nagising na ako, mga bandang 2:00 na yan, and ang class ko pa naman ay 3:00, kaya nagpo-phone na lang muna ako dyan. Tapos na nakabangon ako mga bandang 1:50 na rin siguro. And guys, ito nga pala yung ginagamit kong kumot ngayon na as in sobrang comfy niya. Yung feeling niya parang meron akong kayakap na bulak, gano'n. And dito yung pinakang bet kong kumot sa lahat ng nagiging kumot ko ever. Sobrang lambot niyan, ewan ko kung bakit. Tapos yung pinakang malaki na, yung kinuha ko, tapos white lang rin yung color para bagay pa rin sa aesthetic nitong kondo ko. And kung bet nyo to guys, ilalagay ko to sa comment section. Promise, di kayo magsisisi na bibilhin nyo rin yan. After niya, naglinis na lang muna rin ako dito. Inayos ko yung kama. Tingnan nyo naman tong electric pan na to. Nawala kasi yung tornilyo niya, kaya nakaganan siya. Ginagaya ko nga kasi para siyang nakaslan. Nakakaloka, hindi ko na tuloy alam kung paano ko pa yan naayusin ulit. Tapos, alam nyo ba lately, ang dami ko rin talagang nababasang comment na mas okay yung face ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro, feel ko kasi binawasan ko yung paggamit ng Rejuve ngayon. Hindi ko na siya everyday ginagamit. Kasi marami rin ako nakikitang comment na hindi talaga siya pwede na ganon. So, minsan, twice or thrice a week ko na lang siya ginagamit, ganon. Pero yun pa rin yung skincare na ginagamit ko. Tapos, feeling ko factor din yung ginagamit kong camera kasi ito na talaga yung ginagamit kong camera ngayon, yung DJI. Sa lahat ng vlogs ko, portrait man yan or landscape. And ayun, after ko dyan mag-inarte, inayos ko na lang rin yung projector kasi alam nyo naman, palagi kong sinasabi, yan na yung palagi kong ginagamit na speaker din kasi malakas din naman yung tunog niyan and sobrang lakas din maka-add ng mood or ng vibe dito sa kwarto. Tapos, ito pala yung ilaw na palagi kong ginagamit. Kung mapapansin niyo medyo mas nag-bright yung mga colors or yung mga videos ko ngayon dahil meron akong ginagamit na ganito. Minsan sa background ko, or minsan naman yung white and yung yellow, ginagamit ko siya nakatutok talaga sa face ko para mas maliwanag or mas okay yung lights ko, ganun. Kasi mas maganda siya tingnan, mas pleasing, ganun, kapag ka may ganyan. And syempre, as usual, ito lang ulit yung patutugtugin ko kasi nga, sabi ko naman sa inyo, favorite ko yon. Tapos syempre, naglinis na rin ako dito muna sa living room. And guys, tingnan nyo naman itong maliit na Christmas tree ko. Kasi sabi ko talaga dati, gusto ko ng merong decoration sa kondo ko. Or sa tinitiran ko, para maramdaman ko yung Pasko. And buti na nga lang, meron ng ganito ngayon sa TikTok. Yung isang set mo na siya mabibili. Kasama na yan lahat. Yung maliit na Christmas tree na yan, yung box sa ilalim, lahat ng balls, tapos itong Christmas light. Di pa nga lang rin ako nakakabili nung battery talaga. Kaya hindi ko pa siya mapapailawan. Pero ayan, sobrang cute. And if bet nyo rin yan, ilalagay ko na lang sa comment section para makabili rin kayo, syempre. After nyan, dumiretso na ako sa kusina. And kung mapapansin niyo, wala na dito yung lagayan ko ng mga lutuan, yung malaking puti dito sa katabi ng ref kasi feeling ko sobrang sikip na niya. Pero ngayon ang problem ko is ganyan pa yung itsura, hindi pa siya aesthetic tingnan kasi hindi pa ako nakakabili ng puti na galon or yung pang cover dyan. Hayaan nyo sa mga susunod. Tapos, ito nga sanang binabad ko na chicken yung lulutuin ko. Kasi 'di ba nung meal prep ko yan last time, binabad ko lang talaga siya and hindi ko pa naluluto kasi meron pa naman akong mga inuulam. Kaso, nung time na yan, tinry ko siyang amuyan and girl, talagang masuka-suka ako kasi panis na pala siya sirana. So, di ko na rin maluluto. Sayang lang. So, ending, nagprito na lang ako ng ham at saka ng sausage. And dito na lang yung kinain ko. Tapos sakto, nag-start na rin yung klase ko dyan ng 3:00 and nag-orientation lang naman kasama yung prof. Sinabi niya yung mga kailangan gawin, yung mga kailangan naming tandaan. Tapos nagulat nga ako kasi meron kaming kailangang way ng pagpapakilala sa kanya. Ito yung binigay niya na pattern and grabe, nakakaloka. Ako yung kauna-unahang tinawag kasi alphabetical. Ngayon lang nangyari na ako yung kaunahan sa apelyido. So nakakaloka, hindi man lang ako nagkaroon ng time to prepare. So pagkapakita niya nung kailangan sabihin, ako agad, ganun. Thank you. So, good afternoon po. I am Jaika A. Baclao, Alba Baclao. Nickname ko po is Jai or Dai. And yung mga experiences ko po sa PLM, marami po. Pero as of now, okay naman siya. And hindi ko lang rin in-expect na ipupurso ko siya hanggang sa huli. Kasi there are times po talaga way before na gusto ko nang mag-shift or
di ko na gustong i-pursue tong course na to, pero nandito na ako sa last year, hopefully. And yung major challenges naman po for me is nung nagkaroon ako ng isang failed subject, which is Theory of Structure. And favorite course subject ko naman po is yung RCD. Siguro because magaling yung naging prof namin doon, si Doc Concha. And yun din yung feeling ko, mako-consider ko na pinakang na-master na subject ko dito kasi ayun nga, magaling yung prof namin doon. After ko, pinakinggan ko na lang rin yung iba ko pang mga kasama. And itong subject na to pala guys is major subject kasi pinapili na kami ng specialization ngayong last year. Dalawa kasi yung specialization na ino-offer ni PLM, Construction Management and Structural. And yung pinili ko is Structural kaya konti lang kami dun sa kaklase namin. Siguro mga 20 plus lang kami, ganun. Di na rin naman sinagad na hanggang 6 p.m. yung class. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Love you po. Thank you po. So guys, my class is finally done. So pwede na akong gumawa ng mga kailangan kong gawin. Pero for now, mag-edit muna ako. Kasi usually talaga, kapag nag-upload ako ng vlog, mga 5:30 ko siya ina-upload. Kasi wala lang, tip lang rin. Feeling ko maraming audience kapag ganong oras kayo nag-upload. So ngayon is 4:18. So ika-clutch natin tong vlog na i-edit ko ngayon. Sana magawa ko siya agad. So let's go. So ayan guys, it's 5:39. Katapos ko lang mag-edit ng vlog. And medyo late pero okay na rin yan. Matagal pa naman mag-export kapag ganito kalaking file. So, ayan. Hintayin lang natin and then ipopost ko na rin yan!